Happy Lord's Day po sa ating lahat mga kabiyaya. Purihin po ang Panginoon sa isang linggo na nagdaan na tayo po ay kanyang patuloy na iniingatan. Amen mga kapatid. Tunay nga na naranasan natin ang mabiyayang pag-iingat at pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Bagamat may mga kaguluhan sa ating paligid, pero naandun pa rin yung kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. At sa umagang ito mga kapatid, sama-sama nating basahin ang salita ng Panginoon. Amen po rin po Panginoon mula po sa Roma chapter 3 verses 9 to 18. Sa lahat po ng may Biblia, samahin niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hentil? Hindi. Tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Maging Hudyo o Hentil man. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilang. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas, puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaraanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Sa Diyos po ang kapurihan sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. At sa oras po ito, alayan po natin ng awit ang ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Karapat-dapat po natin sambahin ang ating Panginoon mula pa lang sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ito. Pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Diyos. Kaluguran na ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluguran na ka, Jesus, sa lahat ng dako, papupurihan ka, O Diyos. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Dayon ka, Jesus. Daydayawan ka,
mabiyayang awa sa bawat isa sa amin. Salamat sa patuloy na paggabay mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Tunay nga na wala kami magagawa, Panginoon, kung kami po ay hiwalay sa iyo. Kaya, Lord God, sa bawat sandali ng aming buhay, Panginoon, patuloy po namin itong ipinagkakatiwala sa iyo. Dahil alam namin na anumang bagay na ipagkatiwala sa iyo ay tiyak na iyo iingatan. From the rising of the sun to the going down of the same, your name shall be great among the nations. From the rising of the sun to the going down of the same, your name shall be great among the nations. Be exalted, O God. Be exalted, O God. Let all the people come before your throne and magnify your name. Be exalted, O God. Be exalted, O God, as it is in heaven. Let your glory fill the earth. As it is in heaven, let your glory fill the earth. As it is in heaven, let your glory fill the earth. Yes, Father God in heaven, tunay nga po, sa lahat ng dako, ikaw po ang tunay na mapapurihan at maluwalhati, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na sumasampalataya sa iyo, Lord God. So umagang ito, Panginoon, tunay nga na inaari namin ang walang hanggang kapurihan, pasalamatan, kalwalhatian sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Sa umagang ito, nasisiyasat mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Lord God, at anumang karumihan, ang iyong masumpungan, Panginoon, pakadalisayin mo kami, Panginoon, pakadalisin mo po kami, Lord God, upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, na mag-alay ng pagsamba sa iyo, Panginoon, sa iyong kabanal-banalan at kataas-taasang trono, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, ay amin pong ipinagkakatiwala ang bawat bahagi ng aming pong sama-samang pagsamba sa iyo, Panginoon. Ang pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pag-aawitan, Panginoon, ang aming panalangin, Lord God, ang aming pong sama-samang pagpupuri sa iyo, Lord God. Gayun din, Panginoon, pagpalain niyo ang mensahe mo na dadali ng inyong pong mensahero, Panginoon, upang sa gayon, Lord God, tunay, Panginoon, na magrema ito sa lahat ng makikinig sa umagang ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang tunay na mataas at madakila, Panginoon, sa bawat salita mo na mahahayag ngayong umaga. Hindi po ang aming pong kahinaan, hindi po yung aming mga kasalanan, Panginoon, kundi yung kabutihan mong ginawa sa bawat isa sa amin ang tunay na mahayag, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil alam namin kami po ay may dahilan para magpuri, magpasalamat sa iyo, sapagkat ang lahat ay naganap na, lahat ay nakumpleto na, wala na kaming dapat iambag pa dahil natapos at kumpletong nagawa ng iyong buktong na anak na si Kristo Jesus, Panginoon, ay tunay na sapat na. Kaya sa umagang ito, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga puso, ang aming mga pandinig, Panginoon, at ang aming mga bibig na aawit ng papuri at pagluwalhati sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Sa mga kasama namin, Panginoon, sa live stream, Panginoon, at gayon din po sa mga
naaabot ng tinig na ito, Panginoon. Dalang ko, Diyos, ay mangusap ka sa pamamagitan ng iyong salita na maririnig nila, Panginoon. Kaya patuloy na binabalik namin ang papurit, pagluwalhati, O God, sa dakilang ngalan mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. At sa umagang ito, minsan pa ay atin pong patuloy na handugan ang ating Panginoon ng pagsambang awit. Patuloy natin pasalamatan ng Panginoon dahil kilala niya ang bawat isa sa atin. Buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi bigay. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo kang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay bibigit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Patuloy tayo magpasiyasat sa Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasan, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong bihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay ibinigay. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay bibigit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking
Ang lahat ng bagay ay iinit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, aming Panginoon. Ikaw po lamang tunay na nakababati ng aming patutunguhan. Kaya sa iyo po ang kapurihan, kalwalatian, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Patuloy na magpasiyasan tayo sa ating Panginoon. Dahil tanging ang Panginoon na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kahit yung mga lingid sa tao ay hindi lingid sa ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, patuloy nating ipagkatiwala sa Panginoon ang ating oras, ang ating panahon. At patuloy na paghandaan natin na tanggapin ang mabiyayang salita ng Panginoon na nagliligtas sa atin. At dalangin ko na ang bawat isa sa atin ay masumpungan na nasa presensya ng pakikinig, sapagkat sa pakikinig at pakikinig nagsisimula ang pananampalataya na nagmumula rin sa ating Diyos. At sa umagang ito, atin na pong tawagan ang ating pong mensahero, ang ating pong pastor, Romel Reyes. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Every day is Lord's Day. Amen. Our mission is to honor God by using social media as a platform to spread the gospel of our Lord Jesus Christ. Ito po ang aming mitiin na maabot ng mga tao sa pamamagitan po ng mabuting balita ng ating Panginoon. At sa umaga pong ito, samahan niyo po akong buksan ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Roma, chapter 3, verse 11. Ganito po ang sinasabi ng mga talatang ito. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Minsan pa, sabi po ng Biblia, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Pagpalain po ang salita po ng ating Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin upang hingin natin na tayo po ay gabayan at patnubayan ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na kami ay sa pamamagitan lamang ng inyong biyaya, kaya po kami ay nakatatayo at nakahahanap mula po sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong mga salita at pakadalangin namin na ang bawat salita na lalabas sa aming mga bibig ay magdulot po ng kaligtasan, magdulot po ng relasyon para po sa iyo sa mga tao pong makakarinig nito. Samahan mo po ito ng iyong banal na Espiritu. Samahan mo po kami mula umpisa hanggang wakas ng gawain ito
Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong mensahe ngayon ay pinamagatang kung walang humahanap sa Diyos. Ito po ay maaaring isipin ng iba na negatibong pahayag. Maaaring sabihin ng iba na ito ay maling pahayag at hindi totoo dahil may ilan na mga tao na naghahanap sa Diyos. Ang tanong po ay, totoo bang mahahanap ng isang tao ang Diyos kung siya ay patay sa kalagayan sa harapan ng Diyos? Ito marahil ang ating bibigyan daan sa ating mensahe ngayon kung may mga tao ba na mahahanap ang Diyos, sa gayon ang kanyang kondisyon ay lubos ang kasamaan at alipin siya ng kasalanan. Pinatotohanan po ng salita ng Diyos na walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. At dito, bibigyan po natin ng daan, bakit po walang humahanap sa Diyos. Sabi po ng Biblia, walang humahanap sa Diyos, wala kahit isa. At ngayon ay ating pong bibigyan daan, bakit po kaya walang humahanap sa Diyos? Ayon po sa sinasabi ng salita po ng Diyos. Kung mapapansin po natin sa aklat ng Roma chapter 3, verse 9, lahat daw po ay nasa ilalim ng kasalanan. Sa ganitong kalagayan ng lahat ng tao, anong paghahanap ang ginagawa ng tao sa Diyos? Ano po kayang paghahanap ang ginagawa ng tao sa Diyos? Gayong ang lahat ng tao po ay nasa ilalim ng kasalanan. Ito ay ang paghahanap ng ayon sa sarili nilang paraan. Maaaring ang ginagawa po nilang paghahanap ay ang sa sarili nilang paraan. Dahil kailanman ay hindi po mahanap ng tao ang Diyos sa paraan nila, maliban na ang pamantayan ng Diyos ang matutunan nila para po maabot ang Diyos. Ano po ang koneksyon ng kasalanan sa hindi paghahanap ng tao sa Diyos? Ang sabi po, ang kasalanan ang nakapaghiwalay sa tao o kaya hindi mahanap ng tao ang Diyos. Ang kasalanan po ang nakapaghiwalay sa tao kung kaya hindi mahanap ng tao ang Diyos. Ngayon gusto ko pong balikan po natin na bakit wala pong humahanap sa Diyos. Mayroon lamang po akong tatlong dahilan na kung bakit wala pong humahanap sa Diyos. Magbibigay po ako ng tatlong dahilan kung bakit walang humahanap sa Diyos. Tingnan po natin yung unang dahilan. Kung sabi po, walang humahanap sa Diyos dahil sa simula pa lang ang tao ay nalayo sa Diyos. Una po, ang sabi kung bakit walang humahanap sa Diyos, sapagkat o dahil sa simula pa lamang ang tao ay nalayo na sa Diyos. Sabi po ng Roma chapter 3 verse 12, ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Mapapansin po natin yung pagkakasabi sa Roma chapter 3 verse 12, ang lahat ay tumalikod. Ang ginamit pong salita ay lahat. Hindi po sinabi kung ilan, kung hindi lahat ay tumalikod. Kung mapapansin po natin sa mga unang talata po niyan sa Roma chapter 3, ay makikita natin, binanggit po ni Apostol Pablo, maging Hudyo at mga hindi Hudyo, sila po ay nasa ilalim ng kasalanan ng ating Panginoon. Sila po ay mga tumalikod sa Diyos. Ginamit po rito ay tumalikod sa Diyos. Ibig sabihin, lahat po ng tao ay nalayo sa Diyos. Sa umpisa pa lamang, ang lahat ng tao ay nalayo po sa Diyos. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Sabi po ng Isaiah chapter 53 verse 6, ganito po ang sinasabi, tayong lahat, ginamit na naman po yung lahat, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay gumawa ng nais po natin gawin. Sabi po na Isaiah, ito po ay patungkol sa lahat po ng tao, ng lahat daw ay parang mga tupang
naligaw. Ibig sabihin, nagkanya-kanya po ng lakad ang tao, nalayo po sa Diyos ang lahat ng tao. Lahat daw ay gumagawa ng nais nilang gawin, hiwalay sa kalooban at kagustuhan at paraan po ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, ito po ang kalagayan ng lahat ng tao. Ulitin ko po, ito po ang kondisyon o kalagayan ng lahat ng tao. Tumalikod sa Diyos dahilan sa ating minamang kasalanan na nagmula kay Adan. Ang kasalanan po ni Adan ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat ng tao. Roma chapter 5 verse 12, ganito po ang sinasabi ng mga talata, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. So naranasan po ng lahat ng tao, tinutukoy po dito, lahat ng tao, dahilan sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos, dumating ang kasalanan. At hindi lamang ang kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Ginamit na naman po yung lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Apektado po tayo sa nagawang kasalanan at paglabag ni Adan sa utos ng Diyos, kaya ang kasalanan at kamatayan ay dumating hanggang sa lahat po ng tao. Dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan. Kaya dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ay nahatulang maparusahan. Ito po ang kondisyon at kalagayan po ng lahat ng tao. Kaya po sinasabi ng Bible, walang humahanap sa Diyos dahil sa simula pa lamang, ang tao po ay nalayo sa Diyos. Kawikaan chapter 16 verse 25, ganito po ang sinasabi, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Ito ang paraan na ginagawa ng tao, ang hanapin ang Diyos sa paraan na ayon sa matuwid nilang pamamaraan. Sa paningin po nila, ito ay matuwid sa harapan ng Diyos, kung kaya hinahanap nila ang Diyos sa paraan po nila. Pero hindi po ito ang nais po ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay may sariling pamamaraan para po maabot ng Diyos. Sila po ay gumagawa ng sariling daan para hanapin ang Diyos, subalit ang daan na ito ay tungo sa kamatayan. Ulitin ko po ang sinasabi ng Kawikaan 16 verse 25, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Kaya po mga minamahal kong kapatid, bakit po walang humahanap sa Diyos? Isa lamang po ang dahilan. Simula pa lamang, ang tao po ay nalayo sa Diyos. Ikaw at ako ay nalayo po sa Diyos. Lahat ng tao po ay nalayo sa Diyos. Kaya hindi natin masasabi may mga tao na humahanap sa Diyos. Akala lamang po nila humahanap sila sa Diyos, pero sa sarili lamang po nilang paraan. Tandaan po natin, may sariling paraan ang Diyos para po maabot ang kaluwalhatian po ng ating Panginoon. Tingnan naman po natin ang ikalawang dahilan bakit walang humahanap sa Diyos. Sabi po rito, walang humahanap sa Diyos dahil siya'y lubos na nasira. Ito po yun, ang tao po ay lubos na nasira. Nang simulang nagkasala po ang tao, ang lahat ng kabuuan niya ay nasira. Roma chapter 3 verse 13, sabi po ganoon, ang kanilang lalamunan ay isang bibingang bukas, nagsigamit ng daya sa pamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbubo ng dugo.
Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan, at ang daan ng kapayapaan na hindi nila nakikilala, walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Ipinapakita po rito ang totoong kalagayan at kondisyon ng tao, kung bakit walang lumahanap sa Diyos, sapagkat sila o ang tao ay lubos na nasira. Ang tao ay lubos na nasira. Paniniwala na ang sangkatauhan ay makasalanan sa lahat ng aspeto. Ulitin ko po. Paniniwala na ang sangkatauhan ay makasalanan sa lahat ng aspeto at walang magagawa upang umani ng pabor sa Diyos. Kaya walang saysay na hinahanap ng tao ang Diyos sa kanilang sariling pamamaraan. Sapagkat ang sabi po, walang magagawa upang umani ng pabor mula po sa Diyos ang isang tao. Sapagkat ang tao po ay nasira sa lahat ng aspeto. Dahil sa makasalanang kalikasang ito, walang pakialam ang tao sa Diyos. Ligtas na sabihin na dahil ang sangkatauhan ay likas na makasalanan, pinipili po ng mga tao na magkasala. Inibig ang kasalanan, ipinagtatanggol ang kasalanan, at niluluwalhati ang kasalanan. Ipinakita rin po ng Biblia sa aklat ng Roma, chapter 1, ang totoong kondisyon at kalagayan ng sangkatauhan. Sabi po ng Roma, chapter 1, verse 20, totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula pa ng likha niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya, kaya wala silang idadahilan. Ang tinutukoy po dito ay lahat po ng tao. Verse 21, at kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasamalamatan man lang. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan, kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Nagmamarunong sila, pero lumilitaw na sila'y mga mangmang, sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyos ang anyong tao na may kamatayan, mga ibon, mga hayop na may 4 na paa, at mga hayop na nagsisigapang. Kaya hinayaan na lang sila ng Diyos sa maruming hangarin ng kanilang puso, hanggang sa gumawa sila ng kahalayan at kahihiyan sa mga bagay sa isa't isa. Ipinagpalit nila, ito po ang pinakamahalaga, yung verse 25, sabi ganon, ipinagpalit nila sa kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang manlilika na siyang dapat papurihan magpakailanman. At sa Roma chapter 1 verse 28, ganito rin po sinasabi, at dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan niya sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama. So ito yung kondisyon ng tao, hinayaan sila ng Diyos na hindi makapili ng tama. Kaya ginawa nila ang mga bagay na hindi nararapat. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, at masamang hangarin. Sila'y maiinggitin, mga matay tao, mapanggulo, mandaraya, at laging nag-iisip ng masama sa kanilang kapwa. Sila'y mga chismoso, chismosa, at mapanirang puri. Napopuot sila sa Diyos, mga walang galang at mapagmataas. Naghahanap sila ng mga magagawang masama at suwain sa mga magulang nila. Sila'y mga hangal, mga traidor at walang awa. Alam nila ang utos ng Diyos na dapat parusahan ng kamatayan ng mga taong gumagawa ng mga kasalanan ito, pero patuloy pa rin silang gumagawa nito at natutuwa pa sila sa ginagawa ito ng iba. Mga minamahal kong kapatid, ipinapakita ng mga talatang ito ang kondisyon at kalagayan po ng lahat ng tao kung bakit walang humahanap sa Diyos, dahil ang tao po ay lubos na nasira nang simula na ang ating ninunong si Adan ay nagkasala at hindi sununod ang utos po ng Diyos.
Dahil ang tao po ay nasira sa lahat ng aspeto. Ulitin ko po, sa lahat po ng aspeto, ang tao po ay nasira. Hindi mahanap ng tao ang Diyos sa paraan niya ng paggawa para abutin ang Diyos. Ang tao po ay mabibigo na hanapin ang Diyos sa pamaraan na hindi sa paraan ng Diyos. Kaya ako sinabi ng talata na ating pinag-aaralan ngayon, walang mahanap sa Diyos. Hindi po isusulat po ni Apostol Pablo nang hindi po niya nalalaman kung ano ang kondisyon po ng lahat ng tao. Kaya po sinasabing walang mahanap sa Diyos. Amen. Bakit po walang mahanap sa Diyos? Tingnan po naman natin ang ikatlong dahilan. Walang mahanap sa Diyos dahil sila'y patay sa Espiritu. Ulitin ko po, bakit po kaya walang mahanap sa Diyos? Sabi po ng ating pinag-aaralan, dahil siya'y patay sa Espiritu. Sabi po ng Colossians chapter 2 verse 13, noong una, itinuturing kayong mga patay ng Diyos. Meron po tayong mapapansin na salita na mga patay, kayo'y mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Itinuturing kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Ang ibig sabihin po ng patay sa Espiritu ay pagkakahiwalay sa Diyos. Kaya kung ang isang tao ay patay sa Espiritu, siya ay hiwalay at walang relasyon sa Diyos. Kaya hindi magagawang hanapin ng taong Diyos sapagkat siya ay totoo, hiwalay at patay sa Espiritu. Nang magkasala si Adan sa Genesis chapter 3 verse 6, dinala niya ang kamatayan sa buong sangkatauhan. Iniutos ng Diyos kay Adan at Eva na huwag nilang kainin ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Kasama sa utos na ito ang babala na tiyak silang mamamatay kung sila ay susuway. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimang bungang kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ng bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain niyon. Ang parira lang mamamatay ka kapag kumain ka niyon ay literal na maisasalin sa katagang mamamatay ka sa kamatayan. Ito po ay nangangahulugan ng estado o kalagayan ng patuloy na kamatayan na nagsisimula sa kamatayang espiritual at magpapatuloy habang nabubuhay ang tao hanggang siya ay mamatay sa pisikal. Tandaan po natin, nung nagkasala po si Adan at Eva, meron na pong namatay sa kanila ang kanilang espiritual. Nagkaroon na po ng pagkakahiwalay ang tao sa Diyos at matapos po nito, naranasan din po nila ang kamatayang pisikal. Kaya ang tao ay nasa kondisyon ngayon na namamatay sa pisikal. At kapag ang tao ay walang relasyon sa Diyos, sila po ay patay sa Espiritu. Ang kagliang kamatayan sa Espiritu ay resulta ng pagkakahiwalay ni Adan sa Diyos. Ulitin ko po, ang kagliang kamatayan sa Espiritu ay resulta ng pagkahiwalay ni Adan sa Diyos. Ang kanyang pagtatago sa Diyos, mapapansin po natin, nung dumating ang Panginoon, hinanap niya si Adan. At si Adan po ay nagtago sa Diyos. Ang kanyang pagtatago sa Diyos ay nagpapakita ng pagkahiwalay na ito. Kaya hindi ng kanyang paninisi kay Eva para sa kanyang sariling kasalanan. Dahil patay tayo sa kasalanan, wala tayong anumang kakayahan upang magtiwala sa Diyos. Ulitin ko po, dahil patay tayo sa kasalanan, wala tayong anumang kakayahan upang magtiwala sa Diyos. Lalo higit ang hanapin ang Diyos. Paulit-ulit na sinabi ni Jesus na wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. Sabi po ng John chapter 15 verse 5. At hindi tayo maaaring lumapit sa Diyos kung hindi niya tayo bibigyan ng kakayahan.
Ulitin ko po, hindi tayo maaaring lumapit sa Diyos kung hindi niya tayo bibigyan ng kakayahan. Kung 1 chapter 6 verse 44, itinuturo rin ni Pablo sa Roma chapter 8 na ang natural nating isipan ay hindi maaaring magpasakop sa Diyos o magbigay lugod sa Kanya. Sa ating pong makasalanang kalagayan, wala tayong kakayahan kahit na ang maunawaan ang mga bagay tungkol sa Diyos. Sa ganito pong kondisyon natin, mga minamahal kong kapatid, dahil patay tayo sa Espiritu, patay ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos, mahahanap po kaya ng tao ang Diyos? Hindi po. Bakit walang mahanap? Dahil patay sa Espiritu ang lahat ng tao. Kaya nga, hindi po mahanap ng taong Diyos dahil patay siya sa Espiritu. Wala siyang kakayahan na hanapin ang Diyos sa paraang espiritual. Maliban, ang Diyos ang humanap sa tao at gumawa ng paraan para abutin ang tao sa kalagayan walang pag-asa. Mga minamahal kong kapatid, sa totoong kondisyon at kalagayan ng tao, wala pong kapag-asa ang tao. Lahat tayong tao ay patungo po sa kapahamakan. Tandaan po natin yan. Simula na nagkasala si Eva at Adan, dumaloy sa atin ang kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At dalawang kamatayan po ang tinuturo ng Biblia. Kamatayang pisikal at kamatayang walang hanggan sa pagkakahiwalay sa Diyos. Ito po ay ang dagat-dagatan impyerno. Doon po ang destinasyon po ng lahat ng tao. Kahabag-habag ang kalagayan po ng tao. Pinapakita po ng Roma ang totoong kondisyon at kalagayan ng tao na kahabag-habag ang kalagayan ng tao. Walang makakahanap po sa Diyos. Pero salamat po sa pag-aaral po ito, ang Diyos po ay nagbigay ng paraan para mahanap ang tao. Ano po ang paraan ng Diyos para mahanap ang tao? Kilalanin natin ang Diyos ang gumawa ng paraan para hanapin tayo. Ulitin ko po, hindi po tayo ang naghahanap sa Diyos. Unang-una po tayong hinanap po ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sabi po ng Lucas chapter 19 verse 10, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Sino raw po ang naliligaw? Sabi po ng Bible, lahat ng tao. Lahat ng tao na naliligaw, naparito ang ating Panginoon upang hanapin ang mga naliligaw. Sino po ang unang humanap? Mga kapatid, hindi po ikaw ang humanap sa Diyos sapagkat ikaw ay walang kakayahan na hanapin ang Diyos. Yan din po ang sinasabi ng Biblia na ating po tinatalakay, walang humahanap sa Diyos. Kung gayon, sa kondisyon po natin kahabag-habag at kung walang pag-asa, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para po tayo hanapin sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya ay isinilang dito sa lupa para po italaga doon sa kamatayan para po hanapin ang mga tulad po natin na naligaw at nahiwalay sa Diyos. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Hindi tayo ang humanap sa Diyos at kailanman hindi natin mahanap ang Diyos sa paraan natin at pag-aakala natin. Ang totoo, ang Diyos ang unang gumawa para hanapin tayo sa pamamagitan ng pagtubos. Sa aklat po ng Mateo, chapter 9, verse 13, sabi po ng Biblia, sapagkat naparito ako hindi upang tawagin ang mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin. May mga tao po nag-aakala na sila ay matuwid sapagkat sila ay gumagawa ng mga papaparaan ng kanilang mga sariling daan para po sila ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Pero sabi po ng ating Panginoon, sapagkat naparito ako hindi upang tawagin ng mga taong matuwid. Mga minamahal ko kapatid, sinasabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Pero may mga taong nag-aakalang sila ay matuwid dahil lang po sa sarili nilang pamamaraan. Pero tinitiyak ng Biblia, wala pong matuwid, wala kahit isa. Amen. Ang paraan po ng Diyos ay tubusin tayo.
Ang lahat ay nangangailangan ng katubusan. Ang ating normal nating nararanasan ay ang laging pag-uusig ng ating buti dahil sa ating kasalanan. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Roma chapter 3 verse 23. Napakalinaw po ng sinasabi, sapagkat ang lahat, ibig sabihin, lahat po ng tao ay nagkasala at walang sino man karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen. Pinalaya tayo ng ginawang pagtubos ni Kristo sa pag-uusig ng ating mga buti. Pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Dito mapapansin po natin na isa lamang paraan. Walang iba kundi si Kristo at ang pagtubos ng ating Panginoon. Ang lahat po ay nangangailangan ng katubusan. Ulitin ko po, dahil ang lahat ay nagkasala, walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos, kung kaya ang lahat ay nangangailangan ng katubusan. Ang ating normal na ating nararanasan ay laging pag-uhusig ng ating buti dahil sa ating kasalanan. Mga minamahal kong kapatid, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pinalaya tayo ng ginawang pagtubos ni Kristo sa pag-usig ng ating mga buti, pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Kabilang po sa mga benepisyo ng pagtubos sa atin ng Diyos ay ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ito po ay mga benepisyo ng pagtubos ni Kristo. Tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatawaran ng mga kasalanan. Napatawad po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Nagkaroon po tayo ng katwiran na nasa atin ay hindi natin sariling katwiran, kundi katwiran ni Kristo na siyang itinamit po sa atin. Kalayaan mula sa sumpa ng kautusan. Tayo po ay nasa ilalim ng sumpa. At dahil dito, sa pagtubos ng ating Panginoon, tayo po ay nakalaya mula sa sumpa. Pag-ampon sa pamilya ng Diyos. Tayo po ay nagiging bahagi ng pamilya po ng Diyos. Kalayaan mula sa pagkakabilanggo sa kasalanan, mula po sa talikalan ng kasalanan, tayo po'y kinalagan, mula sa kadiliman, tayo po ay nilagay ngayon sa kaliwanagan dahil sa pagtubos ng ating Panginoon. Kapayapaan sa harapan ng Diyos. Dati po galit ang Diyos sa atin, pero nung tayo tinubos ng ating Panginoon, hindi na po nagkaroon na ang Diyos ay galit sa atin, kundi nagkaroon tayo ng reconciliation mula sa ating Panginoon. Ang matubos ay ang mapatawad, mapabanal, mapawalang sala, maging malaya, maampon at makipagsundo sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin ng salitang pagtubos ay nangangahulugan ng bilhin muli. Bakit po sinabing bilhin muli? Dati po tayo ay pag-aari po ng Diyos. Si Adan at Eva ay pag-aari ng Diyos, pero simula po sila na nagkasala, sila po ay naging pag-aari ng kaaway. At dahil dito kinakailangan say bilhin muli, tubusin muli. Ang salitang ito ay partikular na ginagamit noon sa pagbili ng kalayaan ng isang alipin. Pag sinabi kong bilhin muli, tubusin, siya po ay nasa ilalim po ng pagkakaalipin, at kapag siya binili muli, siya ay palalayain. Mararanasan niya ang muling kalayaan. Ang aplikasyon nito sa kamatayan ni Kristo ay napakalinaw. Kung tayo ay tinubos, nangangahulugan na ang ating dating katayuan ay pagkakaalipin o pagkaalipin. Binili ng Diyos ang ating kalayaan at wala na tayo sa pagkakaalipin, sa kasalanan at sa mga batas ng lumang tipan. Ang metaphor na paggamit sa salitang pagtubos ay itinuturo po ng Galatia chapter 3:13 at Galatia chapter 4 verse 5. Kahalintulad sa konsepto ng pagtubos ay ang salitang ransom. Binayaran ni Jesus ang halaga para sa ating paglaya sa kasalanan. Hindi lamang basta tinubos. Ito ay tinatawag na binayaran ni Jesus at ang kailangan pambayad ay ang dugo ng ating Panginoon.
Ang kapalit ng kanyang kamatayan ay ang ating buhay. Siya'y namatay para po tayo ay mabuhay. Siya'y nagtiis para po tayo ay gumaan ang ating mga buhay. Siya'y naging mahirap para po tayo ay magsisagana. Amen. Sa katotohanan, ang Biblia ay malinaw na nagsasabi na ang katubusan ay posible lamang sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan lamang ng kanyang kamatayan, ang ating katubusan. Ulitin ko po, sa pamamagitan lamang ni Kristo, ng kanyang kamatayan at ng kanyang dugo, ang tao po ay matutubos. Katulad po ng tanong ko po kanina, ano ang paraan ng Diyos para mahanap ang tao? Una po tayo ang hinanap ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Ibinigay si Jesus para po sa atin. At para tayo ay tubusin sa sumpa ng kautusan, alayain mula sa kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal kong kapatid, mahanap ba ng tao ang Diyos sa sarili niyang pamamaraan? Ulitin ko po ang ating tanong. Maaaring baka ikaw po, hinahanap mo ang Diyos sa sarili mong pamamaraan. Mahanap ba ng tao ang Diyos sa sarili niyang pamamaraan? Hindi po. Ang Diyos po ang humanap sa atin nang isinugo niya si Jesus para sa atin. Sa pagkakataon kong ito, kailangan ng tao na kilalanin ang sakripisyo at kamatayan ng ating Panginoon. Wala pong pwedeng pambayad para po tayo ay matubos. Hindi sa pamamagitan ng mga sarili nating pamamaraan at mabubuti nating gawa. Kailangan kilalanin natin ang sakripisyo na ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang dugo lamang ni Kristo ang siyang pambayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Kung hindi mo pa kinikilala ang sakripisyo at kamatayan ng ating Panginoon, ito po ang pagkakataon upang kilalanin mo ang sakripisyo at ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At ito lamang ang tiyak na paraan para maranasan mo ang buhay na walang hanggan, ang pagpapatawad sa iyong mga kasalanan at kalayaan mula sa pagkakaalipin sa kautusan. Kung nais mo kilalanin ang ating Panginoon, binibigyan kita ng pagkakataon na buksan ang iyong puso at anyayahan si Jesus na tanggapin at papasukin mula sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sabihin mo po sa baikling panalangin ito, Panginoon, kinikilala ko po na ako ay isang makasalanan. Hindi ko kayang bayaran ang aking kasalanan sa pamamaraang nais ko. Sa kahit anong pagkukursigi na hanapin kita sa pamamaraan ko, ay hindi po mangyayari. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ang unang humanap sa akin. Ibinigay mo si Jesucristo para sa katubusan ng aking mga kasalanan at pagkakalaya mula sa kadiliman. Panginoong Jesus, simula sa araw na ito, binubuksan ko ang aking puso, pinapapasok kita at inaanyayahan na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kinikilala ko po ngayon ang iyong kamatayan at sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Ikaw na po ngayon ang maghari at maging Panginoon ng aking buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Mga minamahal kong kapatid, kung tinanggap mo po ang Panginoon sa oras pong ito bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, makatitiyak ako na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Tayo po ay saglit na bigyan natin ng parangal ang ating Panginoon sa pagkakataon po ito. Hallelujah. Mahalaga po na mabigyan natin ng pasasalamat ang ating Panginoon.
sa ating Panginoon sapagkat siya ang unang humanap sa atin. Hindi po tayo ang humanap sa Diyos sapagkat sinasabi at tinitiyak ng Biblia, walang humahanap sa Diyos. Purihin ang mabuti nating Panginoon sapagkat siya po ang nagbigay ng daan para po tayo ay maligtas. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay saglit po na yumuko at tayo po ay manalangin. Magpasalamat po tayo sa Panginoon, Amang Banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong buktong na anak na si Jesucristo na siya po ay itinakda para po sa kamatayan, para po kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po sa kaligtasan at mga benepisyo na ibinigay mo po sa amin dahilan sa katubusan na ginawa po ng aming Panginoon. Kaya po marapat lamang na ikaw ay aming pasalamatan, papurihan sa aming mga buhay. Pakadalangin po namin ngayong Panginoon na sa aming pong ministeryo ito, may mga tao, Panginoon, na habang sila'y nakikinig ng mensaheng ito ay maabutan sila, Panginoon, ng kaligtasan, Panginoon, sapagkat nais mo ng lahat ay maligtas. Pagpalain mo po sila, Panginoon, na maranasan nila ang espiritual na pagpapala. Walang iba kundi, Panginoon, ang kaligtasan na siyang ibinibigay mo para sa kanila. Salamat po, Panginoon, at minsan pa ibinabalik po namin sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ang pag-ibig, kapayapaan, kalakasan, kagalingan, kaligtasan, at masaganang buhay ay sumaating pamilya, sumaating iglesia, at sumaating buhay. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen at Amen. 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 To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. In His blood He has saved me. With His power He has raised